Yan mga idol, welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Siyempre mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin ito sa mga napapanahong issue tungkol sa mga kung ano-ano mga napapanood natin sa social media. Tulad nga ng mga nakaraan na napanood natin, tila itong virus na kanilang pinagkakalandakan medyo lumalala yata. At ang sabi pa, hanggang Amerika na, at baka maulit daw yung pandemic at magla-lockdown na naman daw kuno. Pero mga idol, maganda yung paliwanag ng isang vlogger na napanood natin, pero baka i-fact check na naman nila yan, sasabihin naman fake news. Kaya ng mga nangyari nung una, may mga nagpaliwanag, hindi pinakinggan. Pero siguro sa panahon natin ngayon, natuto na ang mga tao sa mga ganyang pangyayari. Kaya maganda yung paliwanag ng vlogger na napanood natin kanina. Ang sabi niya, walang dapat ikatakot dyan sa mga virus na yan na di umano lumalaganap. At yan daw nanggaling yung virus na yan doon sa mga pinalilipad daw na drone na may kargang virus. Kaya yan, umpisa na naman sila ng mga pananakot, pero siguro ang mga tao natuto na at nadala na sa ganyang mga sistema nila. Alam niyo mga taong walang magawa kundi manakot, pagpalala ng sitwasyon kahit walang kakwenta-kwenta, ibubulgar nila, ihahayag nila para lang magkaroon sila ng may kukontent o mayroong may tapos kung ano-ano mga pinapakita. Mga mga nakaraan na yun Kung totoo man yung mga pinapakita, overblown na raw yung ospital, wala namang paglagyan, nagsisikita na. Kung totoo man yun, baka yun yung mga nakaraan yun, na mga pangyayari noon. Pero siguro ngayon, hindi na mauulit yan dahil ang mga tao siguro natuto na, nadala na sa mga unang pangyayari. At sana itong vlogger na napanood natin, marami nakapanood sa kanya, mas paniwalaan yung mga sinasabi niya kaysa dito sa mga pinapakalat ng mga kapwa natin, mga nasa social media na kung ano-anong mga nakakatakot. Kaya mga idol, huwag kayong padadala sa takot, tama yung sinabi niya. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Kasi walang katotohanan yan. Gawa-gawa lang nila yan. Dahil siyempre alam naman natin, napipinto ang pagrarally ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung ano-ano naman ang mga pinalalabas nila. So, dahil alam nila, hindi lang dito sa bansa natin, magdadaos ng pakikisa ang mga Iglesia ni Cristo. Kahit sa iba-ibang bansa na kinaroroonan nila, sigurado makikisimpatyayan sila. Kaya nga, siguro, kung ano-ano naman pinapakalat nila na mga katatakutan, ayan. Pero mga idol, ito lang masasabi ko rin, huwag nating paniniwalaan ang kung ano-ano mga pinapakita nila na tungkol sa virus na yan. At yung sinasabi nilang mauulit ang lockdown, hindi na panahon ni Duterte ito para ipagkatiwala ang ating bansa kay Duque. Kung natatandaan nyo ng araw, kaya tayo nagka-leche-leche, pinagkatiwala kay Duque yung bansa natin. Di ba? Pinagkatiwala sa DOH. Ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya pag-aaksayahan ng panahon yung mga ganyang bagay dahil marami siyang inaasikaso na mas makakaganda at makakabuti sa ating bansa. Hindi yung mga virus na yan. Tama rin naman yung sinabi niya nung nakaraan na nagsalita rin siya, hindi na mauulit ang lockdown. May mga ospital tayo, kung totoong nagkakalat sa mga sakit na yan, didalhin nga naman sa ospital. Anong ginagawa ng ospital natin kung hindi nila kayang sawatain yung mga ganyang uri, di ba? At tama rin naman na
Kung mamamatay ang tao, wala tayong magagawa. Mamamatay yan. Tapos may sabi pa nung nagpapakalat hindi pa raw nawawala ang COVID sa panahon natin hanggang ngayon. May COVID pa rin daw. Ang totoo niyan mga idol, hindi pa panahon ng COVID, wala pa yung COVID-19. Sabi na ng mga virologists na kinausap ni Trump, yung COVID, wala pang COVID-19, laganap ng COVID nasa paligid natin at nasa ating katawan. Kaya nasobrahan lang ng takot sa pananakot nila ang mga tao. Kaya nagkaganon. Ngayon mga idol, uulitin na naman nila yung katarantaduhan ng kalukuhan ganyan. Ay sana, huwag na kayong maniniwala hanggat hindi talaga nagkakatotoo yung sinasabi na delikado at mamamatay ang tao. Kung, nabanggit ko na to, kung kagaya nung nakaraan sa pangyayari sa Bangladesh na tumitirik po sa ang tao, yun ang katakutan natin. Pero hanggat wala tayong nakikita ang tumitirik na tao sa karsada, sabi-sabi lang yan, huwag natin paniniwalaan yan. At kasi ngayon talaga panahon ng seasonal flu. Taon-taon yan, meron tayong seasonal flu. Kaya hindi dapat mabahala ang tao dahil yung trangkaso talagang taon-taon yan. Meron tayo yan. Ngayon, ikinakabit na naman nila dito sa kung ano-anong kalukuhan na COVID, magla-lockdown. Huwag na, dala na ang tao sa inyo, natuto na. Hindi nyo na maluloko. Ngayon, kung may maluloko man kayo, kawawa yung mga maluloko nyo. Kawawa yung mga susunod sa katarantaduhan nyo. Pero sana naman, huwag ninyo napaniwalaan yan. Ang China, sabi sa China nagmula yan. At ang China, overblown na, ang may sakit. Abalang-abala ang China sa digmaan. Paano mangyayari yun? Uunahin pa ba ng China yung overblown na virus na yan kaysa sa hinaharap nilang digmaan? Alin ba nakakatakot kung kayo tatanungin? Yung digmaan o yung virus na yan? Di ba? At pagka nagkaroon ng digmaan, pwede mo ba i-lockdown ng bansa? Iintindihin ba ng digmaan yung lockdown na yan? Wala. Hindi paniniwalaan yan. Kaya nga ang ating Pangulo nagsisikap na mapabuti ang ating kalagayan. Hindi niya intindihin niya mga virus na yan. At kung totoo man yan, gagawa niya ng paraan yan para hindi matuloy yung sinasabi nilang lockdown. Kung mag-lockdown man ng ibang bansa, hindi tayo dapat sumunod yan. Nangyari na sa atin yan dahil nung panahon ni Digong. Pero sa panahon natin, sa panahon ni Bongbong, hindi niya siguro gagawin yan na i-lockdown ang bansa natin nang walang sapat na katiyakan. Di ba? Dahil nalugbok na nga ang bansa natin sa kala-lockdown nila noon Uulitin pa ba yan? Papayag ba ang ating Pangulo na muli tayong malugmok? Hindi yung papayag. Di ba? Tama? Kaya mga idol ito, napagkukwentuhan lang naman natin dahil doon sa mga napapanahong issue. Salamat doon sa napanood natin vlogger na yun at nagpaliwanag siya na hindi dapat katakutan kung ano man ang mga ibinabalita nila, mga kalukuhan tungkol sa virus na yan at tungkol sa pandemic na yan. Hindi po natin dapat paniwalaan yan. Madala na tayo sa mga ganyang kalukuhan nila. Gagawa na naman sila ng pera, kaya gusto nilang mangyari yan. Di ba? Tama? Ang totoo niya, nung panahon ng pandemic gumawa lang sila ng pera biri mo sa face mask lang, magkano kinita ng face mask. Yung mga face shield pa na yan. At yung mga ibang equipment na ginagamit panahon ng COVID. Di ba? Gumawa sila ng pera, lalo na yung mga vaccine na yan. Magkano ang isang vaccine? Magkano dinideliver na vaccine sa atin? Babayaran ng bansa natin yun. Kaya nga nagkalugmok-lugmok tayo, nagkabaon-baon tayo. Dahil dyan Tapos sasabayan pa ng lockdown. Paano ekonomiya? Hindi pa nga tayo nakakaahon Ayan na naman, kalukuhan na yan mga idol. Di ba? Tama? Huwag na nating sasabayan at susundan yung mga ganyang kalukuhan nila. Kaya nga idol ito yung lingkod, si Boyet talagang napag-uusapan lang naman natin yan. Dahil nga ito, napipinto ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, may ayon sa balita, hindi na yata sa liwasang Bonifacio gaganapin ang idadaos na rally. Dito na yata di umano sa grandstand. Kasi sa totoo lang, hindi lang libo-libong Iglesia ni Cristo ang dadalo dyan. Milyon. Kung doon nga naman sa liwasang Bonifacio gaganapin, masikip yung lugar na yon. Baka hanggang Quiapo, tama yung nagpaliwanag. Hanggang Quiapo yan. Tapos, bukod pa hanggang Quiapo, aabot din hanggang Luneta yan. Kahit gano'ng kalayo yung Luneta dyan sa liwasang Bonifacio, sa dami ng dadalo,
aabutin yan. O kahit nga doon na idaos siya sa grandstand, doon sa Quirino, malamang umapaw din ang Luneta. Kung natatandaan nyo, noong panahon ni Erap, yung pre-rally, di ba? Napuno ang buong Luneta, walang paglagyan ng karayom. Hindi mahulog ang karayom, yung dami ng mga kaanib sa iglesia na dumalo. Kaya ngayon, eto, sa ano na yan, nalalapit na, ilang araw na lang, 9 na ngayon, no? O, di ba? Sa January 13. O, 9 na tayo ngayon. Ilang araw na lang ang nalalapit at idulusad na yan. At totoong handang-handa na ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo tungkol sa rally na yan. Peace rally yan, mga idol. At may mga kapatid na nagsasabi na walang pwedeng humalo sa kanilang grupo para manggulo. O kaya advice natin na sa mga may balak lang manggulo para guluhin yung rally, huwag nyo nang tangkain, mga idol, masasawi kayo dyan. O kasi ang peace rally ito na inihanda ng Iglesia ni Cristo, detalyado na to at ito ay organisado na. Oo, kaya walang pwedeng pumalo dyan para sabihin na manggugulo lang sila. Hindi pwede. At may mga t-shirt na ibibigay sa lahat ng dadalo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ba, ibang grupo ka, saka kukuha ng t-shirt, ay sa kapilya manggagaling yung mga t-shirt na ibibigay sa rally. Oh. Saka kukuha nun. Di ba, papanggap ka, Iglesia ka ni Cristo. Oh. Kung may kakilala ka Iglesia ni Cristo, at yun ay tapat na lingkod ng Diyos, bibigyan ka ba nun? Hindi ka bibigyan nun. Kasi bawal yan. Bawal ipamigay sa hindi ka-anib ng Iglesia yung t-shirt. Kasi hindi ka naman Iglesia, ba't ka magsusuot nun? Di ba? Kaya mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga dito sa napanood dating issue na tungkol sa virus na yan na yung baka maulit na naman daw yung pandemic, mag-lockdown na naman. Mga idol, hindi na mangyayari yan. Kasi nangyari niyan nung panahon ni Digong. Nag-lockdown, napahamak ang buong bansa, marami ang nagutom, marami namatay. Natupad yung hula ni Nostradamus na mapapahamak ang ating bansa, ang mga tao. Pero yan, nakalipas na yan. Ngayon, ang sabi ni Nostradamus, pagkalipas niyan, merong papalit na presidente na siya naman ang maghahango sa kahirapan at mag-aangat sa bansa. Ayan ang ating si Bongbong, Pangulong Bongbong Marcos. Kaya marami naiingit. Totoo na yung mga ito. Umiiral kasi sa mga iba natin mga kababayan, lalo na sa politika, inggit. No? Lalo pa ngayon, nilulunsad na ni Bongbong yung mga magagandang proyekto at magagandang magiging kinabukasan ng ating bansa. Di ba? Oh. Ngayon, yung iba dyan kasi na mapaghangad, gusto nila sa kanila mapunta yung mga dapat na kasaganaan. Ilang tao lang ang dapat makinabang na dapat ang buong sambayanan ang makikinabang sa kaunlaran. Kaso itong mga kasama natin sa mga politika o ano, wala. Ibang hangarin nila. Ngayon, yung mga ganyang sistema, mga idol, simple lang yan. Diba? Diablo ang may pakana yan. Kaya, ito, uulitin ko na naman, sana, makilahok na lang kayo ng tamang pakikilahok at wag nyo nga haluan ng kung ano-anong mga kabukutan ang rallying ito. Dahil kasi peaceful rally ang gaganapin ng Iglesia ni Cristo. Oo, tama yung sinasabi ng vlogger na napanood natin. Huwag nating katakutan yung kung ano-anong ipinalalabas nila tungkol dyan sa virus at dyan sa sinasabi nilang pandemic na yan. Huwag nating kakatakutan yan kasi mas nakakatakot ang napipintong digmaan. O, di ba? Tama? Yan, mga idol. Kaya salamat ng marami sa may kusandalin itong ating kwentuhan at sinamahan niyo ako dahil napapanahon ng mga issue tungkol sa ganitong sistema. Handa na lahat ang buong grupo ng Iglesia ni Cristo. Lahat, milyon. Oo, talagang itong kabuuan ng Maynila, sisikip yan. Sigurado yan. Dahil kung saan probinsya manggagaling. In-estimate na nga ng isang vlogger doon lang daw sa kanila sa Bulacan. Ilang distrito yun. O, sa bawat distrito, ilang lokal. O, di ba? Tama? Etong Metro Manila lang, dati 70 lokal ito. O, nadagdagan pa. O,
O eh, bawat lokal, sabihin na natin, magtigis 1,000 na lang. O, di sa 70 lokal eh, magtigis 1,000. 70,000 agad. Diba? Kaya nga, yan, yung mga nagnanais na lumahok at nakikisimpan dyan na talagang diehard sila sa peaceful rally ito, eh, pakilahok po kayo at tumabay na lang kayo sa Agos. Malinis ko na sabihin yan. Kung may mga bala kayo sumama sa rally, pakipag-ugnay lang kayo sa mga kapatiran sa iglesia para malaman kung saan kayo dapat ipwesto. O kasi kung hindi naman kayo iglesia ni Cristo, hindi kayo pwedeng ihanay sa hanay ng mga iglesia ni Cristo. Okay na, salamat ng marami mga idol. Sa maikling sandali nitong ating kwentuhan ay sinamahan nyo ako. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga question, lagay nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod pang video. Salamat ng marami ha. Ito po muna inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!